Let's bring in the first to the Comelec Center in Manila Hotels Tent City. Nandun ngayon ating mobile journal, Amy Atienza. Amy, mukhang marami-rami ang nag-file daw sa araw na ito. At bakit kaya? At sino-sino ang mga personalidad? Yes, Lord Denise, nandito tayo ulit ngayon sa Manila Hotel Tent City. At yun nga, so tulad ng sinabi mo, marami-rami ang nag-file ngayon. Siguro kung bibilangin natin, nasa 10 na agad. Kaninang umaga ang nag-file for the candidacy of the Senate. So ayan, maalala natin, kaninang umaga, 8:20 a.m. pa lang ay makikita na natin ang Makabayan Bloc Party List. Nandito nga kanina si Franz Castro, si Liza Maza, at ilan pang mga representatives ng mga sektor tulad ni Teddy Casino, Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arangulo, Modi Floranda, Mimi Doringo, Amilia Lidasan ng Sandugo, at si Danilo Ramos. At yan, makikita din natin kanina, nandito na rin si Camille Villar na makaka-experience sa kanyang first senatorial bid, pati na rin si Abby Binay. At alam mo, Lord Denise, kaya daw marami nagpa-file ngayon dahil daw panipaniwala sa Feng Shui, naswerte daw ngayong Friday. Kaya yan, makikita natin na napakarami ang nag-file for the candidacy of the Senate. Bakit kaya? Dahil ba ngayon ay 4th day ng October 4. No? So, Friday. Kanya-kanyang siguro yan. Kanya-kanyang superstitions, o baka naman kasi may psychological effect ito sa mga kandidat. So, si Camille Villar, ang Deputy House Speaker Camille Villar, seeking to be the 4th Villar na aapak sa Senado. At new perspective naman ang alay ng mga kandidato ng Makabayan Bloc. Okay, sino pang inaasahan na mag-file ngayong hapon, Amy? Actually, inaasahan pa rin ngayong hapon dito si Pia Cayetano, pati si Erwin Tulfo na parehas kalyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero dahil nga din naging malakas ang pag-ulan, titingnan pa natin kung dadating ba sila ngayong araw o bukas na o sa mga susunod na araw ng filing dahil bukas pa naman ito hanggang October 8 ng 8 a.m. to 5 p.m. Ayun. Amy, di ba may pagkakataon din mag-speech yung mga kandidato. Ano bang yung mga nadinig mo from the notable personalities that you saw there? Ito, nakakuha ng reaction din yung sinabi ni Liza Maza na kasi nga dahil bilang co-chairperson ng Makabayan Coalition, talagang gusto niya daw na parang maipalabas ba yung political prisoners at labanan nga daw itong anti-terror law kung sakaling makaupo siya sa Senado. At yun, nakakuha din naman ng maraming reaction itong si Franz Castro dahil sabi niya nga ay gusto niya din ng free tertiary education at expanded maternity leave kung manalo man siya ng Senado dito sa paparating na 2025 midterm election. Oo. Okay. So, Amy, parang ng isang araw, baka pwede kang maglakad-lakad ng konti at baka naman maano natin kung ilan na ang total ng senatorial ng mga candidates o yung mga nag-file ng COC para maging mga kandidato at ganoon din sa mga party list. Maaari bang gabayan mo kami? Kahapon, wala tayong nakuha na final tally, pero kung bibilangin natin, nasa around 33 senators na ang nag-file ng candidacy. Tapos sa party list naman, siguro nasa mga 30 na dahil mas kaunti yung party list na nag-file ng kanilang COC kahapon, pati nung isang araw noong October 2. Pero ngayon, madami-dami na nga siguro, humigit kumulang nasa 50 na yung mga nag-file for the Senate and the party list. Sure, Amy, pwede bang maaari bang may confirmation tayo ba na maaring magawa dyan? Pwede bang masilip? Di ba normally nililista nila yan? Wala silang listahan dito. Usually kasi, Lord, hindi sila nagpapapresto na sila tuwing gabi pagkatapos ng filing ng 5 p.m. I see. Interesting. Okay. So, paki-compare the other day nung nag-cover ka, paki-compare yung araw ngayon at yung unang araw na nag-cover ka. Yes, Lord Denise, nung unang araw medyo may mga fans katulad nga na sinabi natin nung isang araw, itong si Amy Marcos, di ba mayroon siyang dalang mga fans na siguro nasa 100 din na umikot simula kay Lino Grandstand hanggang dito sa Manila Hotel Tent City. Pero
ngayong araw wala tayo nakitang ganong kadaming supporters dahil na nga rin siguro sa panahon na napakaulan. Kaya kung kalmado pa noon, ay mas kalmado talaga ngayong araw, no? Pero minamata na bukas daw, dahil Saturday, pati na Sunday, dahil nga weekend, ay baka mas lalo pa itong umingay. Oo. Sino ba yung mga inaasahan na mag-file o mag-submit ng certificates of candidacy ngayong darating na weekend? Yes, hindi pa natin nga nakikita ngayong araw itong si Pia Cayetano, pati si Erwin Tulfo na, ayun nga, tulad na nasabi ko kanina, ay miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero bukod dito, hindi pa rin natin nakikita si Benhur Avalos Jr., si Bong Revilla, pati ang dating sundalo si Ariel Querubin na tatakbo bilang independent senatorial candidate. Tapos sa party list naman po may aabangan tayo, ito si Sara Elago para sa Gabriela Women's Party, pati na rin si Attorney Reneco para sa Kabataan Party List. Oh, yan yung mga medyo prominent na, Amy, pero meron ka ba nakita dyan mga interesting na mga karakter, mga personalidad na sabihin natin mga ordinaryong Pinoy lang na sabihin natin may kakaibang perspektiba sa kanilang sasalihan? Mga Yes, ala Daniel Magtira, mga ganyan. Kung meron naman tayong aabangan na medyo unfamiliar na pangalan, tingnan natin itong naging controversial nung isang kahapon o nung isang araw, no, si Beth Lopez, na pangatlong beses niya na daw nag-file ng CPOC. Pero lagi daw siya na-disqualify. Kaya titingnan natin kung this 2025 midterm elections nga ba ay madi-disqualify pa siya. Kasi ang lagi na sinasabing dahilan ay yung financial daw na capability niya bilang sa pagtakbo sa Senado. Kaya ayan, tingnan natin this 2025 midterm elections kung madi-disqualify pa siya o mag-qualify na as a senatorial candidate. Pero sabi din naman ng COMELEC, talagang inaabangan nila at sinecheck nila kung ano nga ba yung mga documents, kung tama ba ang mga dokumento na ipapasa nila. At sabi din ng COMELEC na meron silang tentative list na ilalabas sa October 29 para sa mga senatorial candidates. At hindi na raw dahilan ngayon yung kawalan ng financial resources o ayon sa mga namumuno. Pero maraming salamat sa update mo, ang Mobile Journal. Si Amy Atienza reporting live mula sa Manila Hotel Tent City.